I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time mga kapatid, sabay-sabay po tayo. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amen. Tayo manatiling nakatayo at yumuko. Tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Aming Diyos, aming Ama na dakila at tapat. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, maraming salamat, Lord. Naririto kami. Ika nga sa kanta, Panginoon, nating compares to this place where I can see you face to face. Lord, alam namin na naririto ka at dinala mo rin kami, Panginoon, dito. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Narito kami upang sambahin ka, paglingkuran ka, Lord, at pasalamatan. Maraming salamat sa buong araw, Lord, na iningatan mo kami, Lord. Sinamahan mo kami, Lord. Maaring ang mga iba, Lord, ay may kanya-kanyang pinanggalingan, Lord, pero salamat, Lord, sa pag-iingat. Salamat, Lord, sa pagsama sa amin dito, Panginoon. May mga galing eskwelahan, Lord. May mga galing trabaho, Lord. May mga pagod, Lord. Pero inuna ka namin, Panginoon, puntahan kasi ikaw ang aming kapahingahan, aming Ama. Salamat, Lord. Dinala mo kami rito, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang gawaing ito, Lord. Pangunahan mo lamang, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Kung kami may mga panalangin, Lord, alam namin, dininig mo na ito, aming Ama, Lord. Hipuin mo rin ang bawat puso, Panginoon, na nananalangin din, Panginoon. Alam namin, Lord, alam niyo po ang lahat ng nangyayari sa amin, Lord. Alam niyo po ang mga pangangailangan namin, Lord. Pero ang tiyak lang namin, Panginoon, ikaw ang solusyon sa kahit anumang pangangailangan at problema namin, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord, dahil hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Pangunahan niyo ito, Lord. Katagpuin niyo, Panginoon, ang bawat mga expectation. Katagpuin niyo mga panalangin, Lord. At higit sa lahat, Lord, gamitin nyo ang lahat na naririto, Lord, upang maging daluyan ng pagpapala nyo, Lord. Ako bilang MC, Panginoon, mahina, Lord, at hindi rin naman karapat-dapat tumayo dito. Pero salamat, Lord, dahil ginagamit mo rin po ako, Lord, upang manguna, Lord, maging MC sa gawain. Pero Lord, ikaw ang makita nila. Ikaw pa rin ang manguna, Panginoon. Gamitin nyo lang po ang aming katawan, Lord, sa bawat gagamitin nyo sa music ministry, Lord. Multimedia team, Lord. Salamat, Lord, sa mga gift na ito, Lord, na abot ng natin ang mga kapatid, Lord, na hindi natin kapiling, Panginoon. Salamat, Lord, dahil meron ka pa rin kaparaanan, Lord, upang makapiling namin ang aming mga kapatid na nasa malalayong lugar, Lord. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga nasa Zoom meeting, Lord, ang mga kapatid na hindi namin nakakasama, Lord, pero nananalangin rin kami, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, sa iyong biyaya, Lord, ay magkakasama-sama rin na purihin at sambahin ka sa sambahang ito, Lord. Kaya salamat, Lord, maging sa tatayo, Lord, song leader, Lord, gamitin niyo lang po, Brother Sunny. Kayo ang manguna, Panginoon, at maging sa maghahayag, magpipreach ng iyong salita, Lord, ikaw ang makita, Lord, gamitin niyo lang po si Pastor Jonas Guerra, Lord, kayo magpala, magbigay kalakasan at manguna sa iyong mga salita, Lord. Maging pagpapalala siya para sa mga nakikinig, Panginoon. Maraming salamat, Lord.
Ganon din naman, Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali, Lord. Hindi ka nagkulang sa amin, Lord. Maaring kaming maraming kakulangan sa iyo, Lord. Patawad. Tulungan mo kami, Lord, na ma-overcome ang aming mga weaknesses, Lord. Ikaw ang maging kalakasan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga papunta pa lamang. Aming Ama, kayo na mag-ingat na makarating sila sa bahay-sambahang ito, Lord, at mapulihan ka, Panginoon. Sa kabuuan, Lord, ng magiging gawain, alam namin, Lord, na napagtagumpayan mo na po ito, Panginoon. At we expect, Lord, na biyayang sapat para sa amin at umaapaw makakamit namin ngayong gabi, Lord. Kaya maraming salamat, Lord, sa mga panalangin. Alam namin dininig mo na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay mauwi lang yan sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Marami ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Magandang gabi, mga kapatid. At hindi na po pagpapatagal. Dadako na tayo sa paghandog awit. Brother Son. Amen. Awit muna tayo, mga kapatid, sa Panginoon bago tayo tungo sa ibang bahagi. Awitan natin siya ng masaya at palagi na lang gagaling lamang sa ating mga puso. Amen. Victory in Jesus. Nandito tayo dahil sa tagumpay ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Awitin natin ng masaya, mga kapatid, galing sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory! No victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. And I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. And oh victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. And I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. And oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath
the cleansing blood. Oh, victory in Jesus, and oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He patched me to victory beneath the cleansing blood. For the last time, victory in Jesus, and oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He passed me to victory beneath the cleansing flood. Beneath the cleansing flood. Amen. Hallelujah. Salamat sa tagumpay ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya tayo malayang umaawit, naglilingkod sa Kanya. Ano man ang nais nating ipaabot sa Panginoon ngayon, ito ay dahil sa bunga ng Kanyang tagumpay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At alam natin na sa bawat panahon na tayo nanghihina, alam natin may kamay na palaging nakahawak sa atin. Something keeps holding us palagi, mga kapatid. So, awitin natin to. Hallelujah. The trials of this world were getting closer, pero nandito pa rin tayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The trials of this world were getting closer. The pull I feel was more than I could bear. And I was on the verge of just giving over. Hallelujah. Pero hindi tayo bumibigay, mga kapatid. Hindi tayo sumusuko. Dahil yun sa Kanyang biyaya at pagmamahal. Hallelujah. Myself just wasn't there. Minsan pa, the trials of this world. The trials of this world was getting closer. The pull I felt was more than I could bear. And I was on the verge of giving over. The strength within myself just wasn't there. Oh, something keeps holding me, holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Something keeps holding me. Satan laid before me his temptation. Satan laid before me his temptations of his desire to steal away my faith. But I have found in time the revelation. Hallelujah. The revelation, the strength I need to keep me by His grace. Something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me
me victory. It's a reality. Something keeps holding me. Satan laid before me. Satan laid before me his temptations of his desire to steal away my faith. But I have found in time the revelation, the strength I need to keep me by His grace. Something keeps holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. And it's a reality. Something keeps holding me. Something keeps holding me. Oh, something keeps holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. And it's a reality. Something keeps holding me. And it's a reality. Something keeps holding me. Amen. Hallelujah. Sabi sa awitin mga kapatid, yung temptation ni Satan palaging nariyan, pero yung revelation naman ng Panginoon palaging naririyan din para ang temptation na yan ay palagi nating maiwasan. Amen. Hallelujah. Awitin pa natin itong isang huling awitin. Because He lives, dahil siya ay nabubuhay mga kapatid, tayo ay makakapagpatuloy at tayo ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Hallelujah. Itong buhay na ito ay pansamantala lang, pero may darating na buhay na pangwalang hanggan at yun ang nais natin. Yun ang dahilan kung ba't tayo narito. Nais natin yan. Hallelujah. Amen. Awitin natin, because He lives. Hallelujah. God sent His Son. We called Him Jesus. He came to love. Amen. Hallelujah. He lived for keep. He lived and died. Hallelujah. And brought my pardon. And died. And brought my pardon. Savior lives, and because He lives, and because He lives, I can face tomorrow. Because He lives.
come. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, amen, hallelujah. To come as you rise, this child can face uncertain days because He lives. And because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fears is gone. Anong 1 o'clock? Ang dekat mo? Ha? Yeah. So, ano kong picture ko? The living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's fine. I'll walk with Him, and let us that gives way victory. As death gives way to victory, I'll see the light of glory. Oh, I know He reigns, and because He lives, and because He lives, and I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, and because I
because He lived, minsan pa. And because He lives. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Because you are living, we will live forever, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We worship you tonight. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. God bless you, Barto. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Maaari natin palakpakan natin, Panginoon. Alam ko, mga kapatid, sa pag-aawitan pa lang ay pinagpala na tayo. Maaari pa natin palakpakan natin, Panginoon. God bless you, Brother Sunny. At i-ready natin mga sarili natin. Preaching of the word na po tayo. Awitin natin yung sanctuary. Prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Try the truth. With thanksgiving, I'll be happy. Okay na ka. Sino titimpla? Sino magtitimpla? No. God bless you po, Pastor. Yes. Thank you. You and try the truth. And with thanksgiving, and now be amen. Sound you are Lord Jesus. Salamat aming Ama, katulad ng inyong binanggit sa inyong salita, that know we not that we are the temple of God, the place of your rest, isang tabernakulong hindi ginawa ng kamay ng tao. And we are glad and we are privileged, Lord, to be your tabernacle.
Panginoon, habang ang oras ay nalalapit, ay lalo lamang lumiliwanag at lalo lamang lumalakas ang pananampalatayang pinagkaloob niyo sa inyong mga anak. The faith that was once delivered unto the saints, and the Bible said, let us contend for it. Panginoon, hayaan niyo na ipaglaban namin ito, aming Ama. Ang pananampalatayang itong marami ng pinagdaanan. Ever since Genesis, Lord, dumaan sa lumang tipan, ever since you was made flesh 2,000 years ago in the book of Acts. At hanggang ngayon, the prophet said that the seed is still here at gusto itong galawin ng kaaway. But it cannot be. Ang laman namin, Lord, ay mahina. Maaari itong minsan mag-alala, minsan matakot, minsan magkasakit. But you have given the seed inside of us that overcomes all. Hallelujah, hallelujah. Maraming maraming salamat po, Lord. Sa kahinaan ng aming mga laman, nagbigay kayo sa aming kaluluwa ng binhi. And we are overcomers of this age. We worship you, Father. Bless your word. Bless the saints. Abutin niyo rin ang mga kapatid namin on live Zoom meeting. Panginoon, ito ang inyong salita at makarating, Lord. Ipinangako ng inyong salita, ipapangaral ng ebanghelang ito sa lahat ng kinapal. At pag nangyari yan, malapit na ang wakas. And it's happening right now, Lord. It's happening right now. We worship you, Father. And we give you thanks. May mga panalangin kami mamaya. Aming Ama, kayo ang kumatagpo, Lord. Ngayon pa lang, hindi pa man namin nabanggit. Alam niyo na ang aming mga kahilingan. Nananampalataya lang kami ng lubos sa inyong salita, aming Ama. We worship you, Father, in spirit and in truth. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mark 1:40 to 41. To the second part of the heart, the arm and the hands. Then we will read also Isaiah 53 verse 1. Okay. Mark chapter 1 verse 40. And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will, be thou clean. Isaiah chapter 53 verse 1. Who hath believed our report, and to whom the arm of the Lord revealed? Ang Panginoon ang maghihag sa atin ng kanyang mga salita. We may take our seats. Bago tayo dumako sa ating mga panalangin. So this is the second part, and Lord willing, ito yung matapos natin. That's why ang title natin, mga kapatid, for the second part is the heart, the arm, and the hands, no? At binasa natin itong isang ketungin sa Book of Mark na gusto niyang pagalingin siya ng ating Panginoon. At sabi sa verse 41, and move with compassion, no? So yung compassion nagsisimula sa heart yan eh. No? Another word for compassion, yung parang awa ito, parang empathy, no? Walang lalabas sa kamay kung hindi magsisimula sa puso. Okay? I was once heard a saying, kung gusto mong malaman ang nasa isip niya, you watch the words. Kung gusto mo namang malaman kung ano nasa puso niya, would you watch the actions? What you sow shall you reap. No? By their fruits, you will know them. Kaya nga ang Panginoon, yung kanyang puso na may compassion, sabi, put forth his hand and touch him and saith unto him, I will be thou clean. No? So, kaya nga, review lang tayo ng kaunti. Sa panahon nga ni Moses, bago niya hawakan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, yung tungkod, nabanggit ko yan last time, di ba? Nung kinumission si Moses, at naging ahas yung tungkod, pero pinalagay muna ni Lord yung kanyang kamay doon sa kanyang sinapupunan. Tignan niyo mga kapatid, no?
yung kamay inilagay sa heart. Yung lumabas, ketongin. Ibig sabihin, nagre-reflect diyan kung anong laman ng puso ng tao. And Moses, with that kind of heart, cannot hold the power of God. Banal ang kapangyarihan ng ating Panginoon. But ito nga maganda sa ating Panginoon, God can restore, and God can redeem, and God can cleanse kung anong marumi. Pinasok ulit sa loob, nasa Exodus yan, paglabas, malinis na ulit. Then, ang sabi ng Panginoon, kung hindi silang maniwala sa tinig ng unang tanda, maniniwala sila sa tinig ng ikalawang tanda. That is between God and Moses alone. Walang witness. That God can display a certain power if we only believe. Nandyan ba kayo? Yeah. No? Kaya nga heart, the arm, and the hands. Kung tutusin, magkakatabi yan. No? Sabi nila, ang puso daw natin, mostly mas naka-incline yan sa kaliwa. Nasa gitna yan, pero mas yung kaliwa. No? Kung ano yung laman ng puso, yung bisig ay ang lakas, then ang kamay, dyan madidisplay kung ano ang laman ng puso. Bakit gumaling ang ketong na yun? Yun ang laman ng puso ng ating Panginoon. No? God can heal every sickness. God can provide to every lacking things. God can give peace sa mga bagay na magulo. Kayang magligtas ng ating Panginoon sa mga mukhang hindi kaligtas-ligtas. Kayang linisin ng ating Panginoon ang lahat ng karumal-dumal na karumihan. If we will only believe. No? Kaya nga sa Isaiah 53 verse 1, bago banggitin ni Isaiah ang sasapitin ng ating Panginoon, in the future, yun ang itsura ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, who has believed our report? Kumbaga mga kapatid, sino kayang maniniwala sa amin? Sino kayang maniniwala? At kanino mahayag ang bisig ng ating Panginoon? Yun yung Isaiah 53:1 eh. Pakitingin nga sa Tagalog. Can we read that in our language? Ang sabi ko, sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Now, this is a person. Kung nakita na natin mga kapatid, ang ating Panginoon na meron siya mga kapahayagan, yun ang strength, di ba? Ang lakas ng ating Panginoon yung revelation. Kaya nga kapag may kapahayagan ka mga kapatid, malakas yung faith mo. At lahat ng nasa puso ay lumalabas, lahat ng desires ng heart. God will give you the desires of your heart. Amen? Kung may desire ang heart mo, dami tayong challenges, pero sabi ko nga sa inyo, dati desire lang ng heart ko. Sabi, Lord, kung loloobin nyo na mabili namin yung lupa, kahit na pangmayaman yung presyo. No? Nung nabili yung lupa ron sa Bataan, 100,000 lang ba yun, Mami? 200 square meter? 108,000? 200 square meter? No? Ito sa atin, ilang square meter? 200 plus din, halos. 4 million. Laki ng diferensya, no? Pero desire lang ng heart yun eh. Pero nga yun nga eh. The heart, the arms, and the hands. No? Kung mananampalataya tayo, yung lakas ng revelation, mga kapatid. Revealed sa atin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Tayo mahihina, pero si Lord malakas yan eh. No? At lalabas yan. Baliw wala naman ang lakas kung hindi ito ma-express, ma-display. Salamat kay Lord. Sabi ko nga sa inyo, malaki lang ang challenge natin every month, pero nakuha na natin yung lupa. Pero yung monthly na ating amortization, somehow naman, 9 over, ano ba yung sinabi ko last Sunday? O, konti na lang. No? Kasi hindi nagbabago yung Diyos ko eh. Nagbabago ang tao, pero si Lord na pinaglingkuran natin, hindi siya nagbabago. Ngayon, sa lahat ng mga pangailangan natin, mga kapatid, kaya lagi kong sinasabi, kahit sa mga kabataan, papapalain tayo ni Lord. Maniwala ka lang, manampalataya ka lang. God will bless us. You only believe. No? Hindi ako nagbibiro. You only believe. Diba, Brother Chris, nararamdaman mo na ba? Yes. Because hindi dahil magaling tayo.
No, nanampalataya tayo kasi alam ni Lord, meron tayong mission, meron tayong goal eh. No, we are family here. Ayan, nabuking na ako ng mga kasama ko sa trabaho, no? Dati naman, papastor ako, I am managing people din. Sabi ko sa church family tayo, of course. Default na yun eh. Pero iba ako sa trabaho ha, pag trabaho. Kasi ugali ko yun eh. Pag ako nagtrabaho, walang pwedeng umistorbo sa akin, kahit nga asawa ko eh. No? Because I really want to give my best. Pero pag ako nagpahinga, pahinga talaga. No? Minsan napapagsama yung business with pleasure, paminsan-minsan. Di ba? Yeah. Because I want you to succeed, of course. Meron nga tayo isang example dito. May mga nauna na tayo, pero wala na sila dito ngayon, no? Naging successful din sila. Si Denny ngayon, sales manager na, imagine niyo. No? I'm fulfilled. Because if may binigay, ito nga eh, pag may binigay si Lord sa kamay mo, paano mo gagamitin yan? Diba? May binigay sa atin. Si Moses, hindi sumugod sa Egypt nang walang hawak. Kahit man lang tungkod, meron siyang dala. Pero mga kapatid, bakit naging powerful si Moses over Egypt? Ang Diyos nandun sa tungkod niya. Sa totoo lang, tungkod ng Diyos yun, hindi tungkod ni Moses yun. Kaya kahit saan pumunta si Moses sa Egypt, pagka itinaas niya yung tungkod, panalo si Moses. Talo ang kalaban niya. The same thing with us. Kahit sa trabaho, sabi ko sa mga kasama, kahit sa trabaho, ang maganda sa Bible at sa message, kaya di mong i-apply lahat yan sa trabaho, sa family, sa relationship. No? Na hindi ito ibinigay sa iba. Sabi ko sa kanila, pag sa trabaho tayo, no, I treat you as soldiers here. Tinanong ko sa kanila, ba't sundalo? Ba't kaya Brother Chris, no? Of course, family tayo. Given na yan eh. Pero ito, meron tayong mission eh. Yung sundalo may mission yan. Kahit nga yung mga mercenary, may mission din sila eh. Di ba? Hindi na yun konektado sa gobyerno. Mga soldiers for hire yun. Pero may mission sila. How mature tayo? Ang taas ng mission natin. Ako, I have a mission. At lagi nakakabit ang church kung ano man ang gagawin ko. Para pagpalain ni Lord yung gagawin ko. Sabi ko, bakit sundalo? Sa military, I'm a frustrated soldier eh. Kaya I'm getting the principles of military na lang when it comes to life. Di ba may meeting yan bago mag-gera? Meeting yan, no? Lahat ng strategy. Lahat. Nandiyan sa harap mo lahat yung mga sundalo. Pero pag dineploy na kayo, no, hindi nyo nakasama yung commander. Kailangan sundin mo lang yung narinig mo. Hindi mo pwedeng sabihin pagka nabaril ka, wala kasi commander eh. Hindi, meron ka ng training. Meron ka ng instruction. Pagdating sa harap ng kalaban, ikaw na lang yan. No? Anong gagawin mo sa napag-aralan mo? Anong gagawin mo doon sa mga resources na binigay sa'yo? Kaya sabi ko, sundalo. Pag hindi mo nagawa, baka mamatay ka sa battlefield. Of course, figure of speech. No, baka hindi mo magawa yung mission mo. The same thing, mga kapatid. No? Biblical principle yan. Salamat sa ating Panginoon. Si Moses, nung sumugod siya, kasama niya ang Diyos. Pero humarap siya kay Paraon. Lahat ng instructions and revelations ay nasa kanya. No? Sinamahan siya ng ating Panginoon. No? Kaya, hindi pwedeng hawakan ang kapangyarihan ng Diyos ng maruming kamay. Ang unang ginawa ni Lord kay Moses, nilinis niya ang puso ni Moses. At nagbago ang takbo ng buhay ni Moses. Take this, mga kapatid. Nagbago si Moses, nagbago ang Israel, nagbago ang kondisyon ng Egypt. Nagsimula sa isang tao. Madalas ang pagbabago na hinihiling mo, hindi manggagaling sa labas, ikaw muna. Sa family, sa trabaho, diba? Kung meron kang palagay mong hindi nagwo-workout, tignan mo rin yung sarili mo, baka ikaw ang may kulang. Inuna ng Diyos yung leader, si Moses. At naging maigi ang lahat nung nagbago si Moses, nung binago ng ating Panginoon. Dahil nanampalataya lang si Moses,
Di ba marami siyang excuse? Hindi na ako pwede dyan. Utal na ako. Hindi na ako marunong magsalita. Ano sabi ng Panginoon? Sino ba lumikha sa bibig mo? Nakahanda na lahat, Moses. Alam ko, utal ka na. Nandun si Aaron, ang kapatid mo. Magaling magsalita yon. Ako ang Diyos mo, ikaw ang Diyos ni Aaron. Si Aaron ang magsasalita sa mga tao. Nakahanda na. Amen. It is good when God orchestrates everything kung nananampalataya tayo sa Kanya. No? Now, who will believe our report? Do you believe? Amen. I believe. Yung Isaiah 53, pag binasa mo na pababa yan na yung itsura ni Lord. Yung crucifixion na yan. No? Yan ang Messiah na binugbog, pinako sa krus, inalimura. Kaya sabi ni Isaiah, sinong maniniwala sa amin? Sinong maniniwala? Nung dumating ang ating Panginoong Kristo Jesus dito, may naniwala ba agad na siya yung Diyos? Wala eh. Wala nga ang tumanggap sa Kanya eh. Yung mga apostol nga, kumunti pa yan eh. Kasi mahirap talagang tanggapin. Pero dyan na nga papasok yung faith. Kasi ang faith, matatanggap po ang isang bagay na mahirap isipin. Pero pwedeng mangyari. Amen. Thank God. Yeah. Salamat kay Lord. No? Sa atin. No? The heart, the arms, and the hands. Kaya nga, no? Nung si Moses, susugod na sa Egypt. Anong tanong ni Moses? No, paano ako susugod? Anong gagawin ko? Anong tanong ng ating parang kay Moses? Anong nasa kamay mo, Moses? Naghanap ba si Lord ng wala kay Moses? Anong nasa kamay mo, Moses? Tungkod. Sabi ni Moses, anong gagawin ko rito? Yung mga sandata ng mga Egyptian, alam ko yan, galing ako dyan. Anong gagawin ko rito? Kaya pinakita ng Panginoon, naging ahas. Walang, ngayon na siya nakakita noon. First time niya nakakita ng tungkod ay naging ahas. No? At naging tungkod ulit. Mga mahal kong kapatid, miss na naghahanap tayo ng kung ano-ano, anong hawak mo ngayon? Hindi literal na hawak mo. Anong binigay sa iyo ni Lord ngayon? Huwag mong maliitin yan dahil pwedeng gamitin ng Diyos yan mightily. If you believe. Amen? Alam niyo, ang pinakagusto ni Satanas, yung mawalan ka ng kumpiyansa. Yung humina ang loob mo. No? Gustong-gusto niya yan. Kapag may sunod-sunod na pagsubok na dumating sa'yo at nanghihina ka, gustong-gusto niya makita yan. No? Kaya nga tayo naman, pag umupo tayo dyan, pag nagsalita naman si Lord, ini-encourage tayo. Oo nga no. Kaya labanan yan mga kapatid eh. Laban yan ever since. Laban yan sa kaisipan natin. Kaya pag hindi nagbago yung isip mo mga kapatid, kaya sabi ng Bible, be transformed by the renewing of your mind. Walang magbabago sa action mo kung walang magbabago sa isip mo. This is transformation. This is not just reformation. This is transformation. Sabi ko nga, pwede natin gamitin niya sa lahat ng aspeto, especially spiritual mga kapatid. No? Hawak niyo tungkod. Mga kapatid, excuse niyo yun. Kasi yun ang trabaho niya. Lord, nakita mo tungkod. Nagtatrabaho ako, hindi ako pwede pumunta sa Egypt. Sige, yan ang gamitin ko. Thing to note, ang unang himala sa kasalan nangyari. Sa totoo lang, hindi pa oras ni Lord gumawa ng himala. Ha? Alam ni Lord yung timeline niya. Hindi pa oras. No? Pero nakita niyo ba ang nagagawa ng faith? That even faith can defy time. Hindi pa niya oras. Can we read this?
sa John chapter 2 verse 1. Isa-isahin natin ng kaunti. No? Sabi sa John chapter 2 verse 1, "And the third day, there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there." Of course, kinilalang ina si Mary. Pero ito nyo mamaya, makikita nyo, hindi niya tinawag na mother si Mary. Walang record ang Bible na tinawag niyang mother si Mary. Kasi hayag kay Lord, paano magkakaroon ng nanay ang Diyos? Diyos siya eh. Pero ginamit yung womb ni Mary. At kinilala siyang nanay. Kailangan kasi, napakabuti ng Panginoon eh. Kailangan kasi ma-redeem ang tao through the seed of the woman. Ang babae ang nagamit sa Genesis, kailangan babae rin ang gamitin para ma-redeem kung ano nangyari sa Genesis. Kaya huwag niyo sisisihin ng babae, kasi kayo mga babae, ganyan na nangyari sa atin. No. Tingnan niyo si Mary ang nag-redeem kay Eve. May lumabas din sa kanya. Ginamit yung kanyang womb. But wala silang koneksyon sa dugo. Dugo ng Diyos ang na kay Mary. During the time, walang dugo si Mary doon. Wala rin dugo si Joseph. That was the blood of God alone. Pero of course, yun ang kinilalang nanay. Kaya sabi niya, "And the mother of Jesus was there." O, bago ko magpatuloy, no? Kasi si Mary ang ano rito eh. Si Mary ang merong faith dito kasi kilala niya kung sino si Jesus. Kilala ba natin ang Panginoon? Amen. Amen. We must. Kilala ni Mary si Lord Jesus Christ. Siya lang ang nakakakilala during the time. Kaya alam niya ang kakayanan kung mananampalataya sila. Okay. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, "They have no wine." Naubos ang alak. Ang alak sa Bible, lalo sa Lumang Tipan, hindi to panglasingan. Ano yan eh? Parang drinks talaga yan ng Israel. Kasi ang wine ngayon dito sa atin, lasingan talaga to. No, parang ano nila yan? Parang grape wine yan. Parang red wine. Okay. Like, konting alcohol yan na natural, pero no, hindi yan katulad ng mga emperador, yung mga pundador, ano ba? Mga GSM Blue, yung nakikita ko eh. Ano ba Gilbert, yung iniinom mo dati nung high school ka? MB? Ano yung MP? Emperador, tama, hindi ko nga alam. Alam kong MP, military police eh. Yeah, it's not like that now, no? Naubos yung alak. Remember the wine in the message. Wine is what? The stimulation of revelation. Doon sa kasalan, walang revelation. Ang maganda, mga kapatid, nandun ang Panginoong Kristo Jesus. Amen? Ito pa ang mas maganda. Merong isa ro na kilala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hayag sa Kanya kung sino ang Panginoon. Na meron siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ng kahit sino man na nandun sa kasalan. Para lumapit si Mary kay Lord Jesus. Wala na silang alak. Para bagang, kung sa natural, bakit tindahan ba ako? Bakit sa akin mo sinasabi? Read between the lines. Alam ni Mary. Siya lang ang nakakaalam. Para bagang, hindi na lang diniretso ni Mary, kailangan nila ng himala dito, wala ng alak. Parang sinabi niya lang, wala ng alak. Ano sinabing kasunod ni Lord? Jesus said unto her, "Woman!" Tinawag ba niya mother? No. "Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come." Babae, hindi ko pa oras. Alam kong kilala mo ko, pero hindi pa oras para gumawa ko ng himala. Pero ang lakas ng faith ni Mary. Nakita niyo ba? From the heart to the arm, mamaya may lalabas sa kamay. No? To the hands of our Lord. Hindi ko alam kung ano nangyari between verse 4 and 5. Sinabi na nga ni Lord na hindi pa niya oras. Ano sinabi ng nanay niya sa mga servants? His mother saith unto the servants, "Whatsoever he saith unto you, do it."
Do we believe? To whom the arm of the Lord will be revealed? Who will believe our report? Sabi ng nanay, ng kinilang nanay, lahat ng sabihin niya, gawin niyo. Mga kapatid, gusto niyo ba ng himala sa buhay natin on a positive note? Parang nahihiya kayong humingi. Yan ang problema sa atin eh. Alam niyo, pag nahihiya kang humingi, hindi ka masyadong naniniwala. Amen? Bakit hindi kayo makapag-amen? Ako naniniwala ako. Kahit mahirap isipin. Ito na nga yung tanong ni Isaiah, who will believe our report? Kung meron kang karamdaman, kayang pagalingin ni Lord yan. Kung nagkukulang ka, kayang punuin ni Lord yan. Kung anuman bagay, ito alak na lang eh. Pwede naman silang mabuhay ng walang alak kahit matapos yung kasal, nakakahiya lang. Pero ito nga, kayang gawa ni Lord ng paraan kung naniniwala tayo. Do we believe? Amen. Kung may prayer ka ngayon, kayang ibigay ni Lord. Right away, do you believe? Amen. Ay, salamat, nag-improve. Or baka inaantok na kayo kasi sobrang lamig. Pero yun na itapat sa inyo to, nilalamig din ako. Mary types the bride. Ano sinabi ng bride? Lahat na nakasulat sa Biblia, sundin niyo. Yan ang sinabi ni Mary, di ba? Lahat ng sabihin niya, sundin niyo. Ngayon, kung naniniwala kayo, lahat ng sinabi ni Lord, sundin natin. Walang imposible kay Lord. Even in this simple prayer night. Hindi ako tumitingin yan pag Sunday o Linggo yan. O nag-preach ako pag Wednesday, iniisip ko Sunday din. I don't mind the time. Ang importante mga kapatid, nananampalataya tayo na merong kayang gawin ng Diyos. From the heart, through the arm, and to the hands. At least one direction tayo. Yeah, marami rin akong kahilingan. And I only believe. Diba, Baroonin? Di bago ka na naman trabaho, di ba? Salamat kay Lord. Tama ba yun? Uy, parang tulog yata yung katabi mo dyan, Danril. Ha? Nag-usap lang tayo nung, kailan ba ito nandito? Oo, di ba? Oo. Nung pinag-pray natin last week, na bina-Bible study ko sa North Carolina, na nag-request na makahanap ng trabaho, pareho silang professional teacher dito. Magagaling sila. Pero siyempre, pumunta ka sa ibang bansa, hindi agad ganun trabaho mo. Sabi sa akin kanina, Pastor, answer prayer agad. 3 school na yung tumawag sa kanya. Instantly! If we believe! Amen. Kaya pag may lumalapit sa akin, papapray na may karamdaman, ang tatanungin ko kagad, naniniwala ka ba? Kasi hindi ito pahabaan ng panalangin, hindi ito palakasan ng boses. Kung nananampalataya ka, kahit 5 minuto lang ang prayer natin, it will happen. Oh, eto, walang alak. So, anong gagawin? Verse 6, And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus said unto them, Fill the water pots with water. Yaan ang utos. Di ba ang problema ay tubig? No. Di ba ang problema ay alak? Alak ang problema. Dapat punuin yun ng alak. Huwag mong kikwestiyonin si Lord sa sasabihin niya. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Tubig! Siguro yung mga alipin, kunin doon natin ng tubig. Siguro nagbubulungan. Alak ang problema natin. Sabi ng babae, sundin lang natin eh.
Buti na lang may church doon. Tama? May bride doon. Sabi nung, no? Tandaan niyo mga kapatid, papunta tayo dito sa ano, ha? Lord willing. Papunta na tayo rito na maraming ililigtas ang ating Panginoon dahil sa bride. Sabi ng babae, makinig lang daw tayo. Kung hindi natin maintindihan, sinabi niya, makinig lang tayo. Punuin daw natin ang tubig. Sige na nga. No? Puno sila ng tubig. No? 6. Nakakalahati na siguro. Yung iba ron, sumisimple. Tubig pa rin eh. Sigurado ba tayo rito? Sabi kasi, punuin. Hanggat hindi napupuno, baka tubig yan. Ano yung mga kapatid kung bakit minsan walang mangyari sa prayer mo? Kalahati lang kasi yung nangangalahati pa lang. Kailangan punuin. Amen. Kailangan full obedience. Hindi sinabing lagyan mo lang, kailangan mong punuin. According to thy word, katulad ng sinabi kay Pedro, di ba? At thy word, we will do on the nets. Kapag hinulog nila yung lambat, saan ang galing yung mga isda na halos mapunot yung lambat na sabi ni Pedro, kanina wala kaming huli. Ayun nga eh, if you only believe. At thy word. Mga kapatid, hindi simple yun ha. Nung sinabi sa akin kanina, Bible study kanina sa North Carolina, Pastor, answered prayer. Mga bago sila eh. May tumawag agad na 3 school. Salamat kay Lord. That's the way it is. No? Ngayon, they're joining the Zoom tuwing linggo. So mga kapatid, may mga kapatid tayo sa Germany, may mga kapatid tayo sa Canada. No? Salamat kay Lord ngayon na marirevive yung teaser going to YouTube kasi marami rin talagang natataka na parang nawala. Sabi ko, hindi, na, ano lang, meron lang mga inaayos. Word yan eh. Huwag yung tingnan nyo nangangaral. Word yan. Nung sinabi ni Mary, lahat ng sinabi niya, sundin ninyo. Galing kay Mary, dapat tumingin na kayo sa magbibigay ng instructions. Church yan na tinuturo si Kristo. And they filled them up to the brim. Ano ba yung brim sa Tagalog? Sa lalagyan. Parang yung labi. Puno na yun, di ba? Pinuno nila. Nung napuno na, he said unto them, draw out now and bear unto the governor of the feast, and they bear it. Ang galing ni Lord, di ba? Una niyong painumin yung governor. Tubig yun eh. Di ba? Naniwala sila, pinuno nila. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew water knew, the governor of the feast called the bridegroom, no? Yung governor, yun yung pinakamataas sa piyesta, tinawag niya yung bridegroom, kasalan, and said unto him, every man at the beginning that set forth the good wine, and when the man will have well drunk, and that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. Amen. Sabi ng governor, alam nyo, sa pistahan, unang ilalabas yung mabuting alak. Ewan ko kung ganun pa rin ngayon. Yung mga manginginom dati. No? Tapos, paglasing na silang lahat, kahit na anong alak na yung ilabas mo, masarap na yan. Pero, ngayon lang ako nakakita na hanggang sa pakatapusan, mabuti yung alak. Hallelujah! Hallelujah! Hindi lang alak, mabuting alak. Amen. The good wine. The good revelation. Hanggang sa huling panahon yan. We still have the good wine. Alam niyo mga kapatid, yung water, no? Tingnan natin itong water. Kasi yung water naging wine, di ba? Sa broken cisterns, people of these last days, message tayo. People of these last days has forsook Him, the true word, water of life. The water is the word. Amen?
Ano naman yung wine? Now, sa third seal, now oil typifies spirit and wine symbolizes stimulation of revelation. Yan ang wine. No? Yung water, common yan kahit saan. Yung word. Kahit sa denomination, meron yan. Tama? Pero yung wine, hindi yan common. Yan na yung revelation. Amen? Yung wine, pwedeng merong water na kaunti. Pero yung water, pwedeng walang wine. Kaya may mga tao na alam ang word pero walang revelation. Pero meron na silang word, meron pa silang revelation. Because the strength, the arm, is the revealed word na dumating sa ating panahon. Tanong, nangyari ba na naging alak yung tubig? Yes. Kailangan kasi hanggang sa dulo, sundin natin. Nabasa na natin to that last time. No? Revelation is opening up a strength, yung Godhead revelation. Okay. 2 Kings 5:1. Can we read this? Old Testament tayo. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. Merong bat sa dulo. Tignan niyo mga kapatid. So binasa natin kanina dun sa tubig na naging alak, kailangan lang nilang maniwala, nakatago lang dun yung wine eh. No? Nandun na yun, nakatago lang. Kapag nanampalataya ang isang believer, lumalabas yung nakatago. Itong si Naaman, mataas ang posisyon dito sa gobyerno. Kahit saan nire-respeto ito. Sabi, he is a mighty man in valor. No? By him, the Lord given deliverance unto Syria. Alam mo yung suot ni Naaman? Alam niyo yung mga suot ng mga matataas ang posisyon during that time, di ba? May mga shield yan. Magandang bihis talaga. Mayroong helmet. Kahit pumunta sa Naaman sa palengke, ay binabati siya, respetado, may posisyon sa gobyerno, mataas na tao. But, meron siyang tinatago eh. Alam niyo yun mga kapatid. Kaya we encourage mga kapatid na let's be open to our Lord. Amen? Natutuwa tayo sa mga kapahayagan na naririnig natin. Pag nag-fellowship tayo, masaya tayo. Pero alam niyo, pag meron kang tinatago at the end of the day, para ka si Naaman. Pag hinubad niya na yung damit niya, siya lang ang nakakaalam at ang pamilya niya, meron siyang tinatagong kalungkutan na hindi alam ng iba, meron siyang ketong. Ang gusto natin mga kapatid, yung joy of salvation, masaya tayo hanggang sa dulo ng araw. Kahit marami tayong challenge mga kapatid, alam natin sa dulo, naganap natin ang dapat gawin. Kung meron man tayong pagkakamali, Lord, patawarin niyo kami, pero maligaya pa rin kami because He lives, I can face tomorrow. Tomorrow is another day. Pero si Naaman, nalulungkot siya tuwing gabi. Yung mga respeto ng mga tao sa kanya sa araw na nararamdaman niya, lingid sa alam ng mga tao, meron siyang nakatagong karamdaman. Pag hinubad niya na yung damit niya sa dulo ng araw, he was a leper. Yeah. Problema. Tapos, ang gagawin niya naman kinabukasan, bihis na naman siya kasi nakatago yung ketong eh. Pero si Naaman gusto niya ng full joy. Gusto niya hanggang sa dulo ng araw, masaya siya. Tayo rin ganoon, mga kapatid, kahit simple lang ang buhay natin, yung joy of salvation. Alam nating inayos na natin kay Lord ang lahat ng bagay na dapat ayusin. Alam natin, pag dumating ang pag-agaw bukas, nakahanda tayo. Mga kapatid, kung palagay natin hindi pa tayo handa dahil meron mga bagay na nakatago, mga kapatid, ang Diyos ni Naaman ay Diyos din natin.
Kayang pagalingin ni Lord yan kung ano man ang nakatagong yan. If we will confess, tulungan tayo ng Panginoon. Yeah, I encourage you. Joy of salvation, wala makakapantay niyan. Yan yung kahit na gera, iba yung joy na nararamdaman mo. Kahit marami kang pagsubok, iba yung joy. Kasi alam mo na tama ka sa harapan ng Panginoon. Pero alam nyo, kahit na marami kang pera, marami kang material blessing, pero alam mo may kailangan ka itama kay Lord. Sa dulo ng araw, pag ikaw na lang, tapos sa yung fellowship, malungkot ka dahil may nakatagong lumalabas. Tulungan tayo ng Panginoon. I encourage you, tulungan tayo ng Panginoon. I want you to be happy. I want you to have joy. Actually, yung happy, mababaw na salita yan eh. Much deeper yung joy. Iba raw yung masaya sa maligaya, Ninang. No? Iba yun. But thank God. Ano man yan, mga mahal kong kapatid. Do you believe kaya linisin ni Lord yan? Amen. I believe. Yeah. Ano man yan, I believe. The hidden weakness of leprosy. And the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. Sa kagigera, mga kapatid, nakakuha si Naaman ng PA ng asawa niya. Alam niyo yung PA? Di ba? Parang, siyempre mataas ang posisyon niya. Yung asawa niya, doon niya yon. May PA siya, yung PA niya, Israelite. Salamat na lang, mayroong naligaw na Israelite sa bahay ni Naaman. No? And she said unto her mistress, Would God, my Lord, were with the prophet that is in Samaria, for he would recover of him his leprosy. Tingnan nyo ha. Sabihin na natin mga kapatid, katulong ito. Diba? Kasambahay. Nakikita niya yung asawa ni Naaman mabait sa kanya. Si Naaman mabait din naman. Nagkaroon ng burden yung kasambahay nilang Israelite. Meron akong kilalang propeta na nasa Samaria. Pwedeng gumaling yung ketong mo. Boss, sir, amo. Kuya, pwede kang gumaling. Sino nagsasalita? Yung kasambahay. Nagsasalita sa isang mataas na posisyon. Pero tama siya. At may faith siya sa propeta dahil walang gamot ang keto. No? Kahit mayaman si Naaman, hindi kayang pagalingin yun. Wala pang gamot nun. Pero may kilala yung kasambahay nila na Israelite. May propeta sa Samaria. Gagaling yung ketong mo. Pakitagalog nga yan. Yung verse 3. At sinabi sa kanya ng kanyang babaeng Panginoon, manunawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria. Kung magkagayoy, pagagalingin niya siya sa kanyang ketong. What a faith ng kasambahay. Amen. Because she is a staunch Israelite. She has faith. And one went in and told his Lord, saying, Thus and thus saith the maid that is of the land of Israel. And the king of Syria said, Go to, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold. Yaman ito. Alam niyo mga kapatid, kung si Naaman nagkasakit ngayon, kaya niya nang gumaling sa ketong. Dahil may gamot na. Ang dami niyang pera. Pero sa panahon kasi noon, hindi pa na-discover gamot sa ketong. Kaya sa tuwa ni Naaman na meron daw doon, sinubukan niya. Imagine! Ha? Kaya wag niyong mamalitin ng mga simpleng taong may Diyos sa puso nila. Amen. Ha? Pag may Diyos sa puso yan, hindi simpleng tao yan. Dahil doon sa kasambahay, sumunod si Naaman. Punta tayo sa Samaria, magdala tayo ng ilan to? No? 10 talents of silver, 6,000 pieces of gold. Gano'ng karami yun? Para lang gumaling siya sa ketong niya. Have you imagined?
and 10 changes of raiment. Sabi nung hari ng Syria, hari sa hari, susulat ako sa hari, pumunta ka ron. Sulatan ko siya. Tatanggapin kayo doon. Hari sa hari, nag-usap. Siyempre sinaaman. Parang ano to, parang Department of Defense siguro to eh. Mataas ang posisyon niya eh. Okay. And he brought the letter to the king of Israel, saying, Now, when this letter is come unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. And it came to pass when the king of Israel has read the letter, no, pinadalhan, sulat. Nagkikwento ako para hindi kayo matulog. Sumulat yung taga-Syria, pakitanggap si Naaman dyan. Kasi mababaw ang tingin, basta sinabing Israel, pakagalingin si Naaman eh. Pinapadala ko siya dyan para gumaling sa sakitong. Nung natanggap ng hari ng Israel yung sulat, when the king of Israel had read the letter, that he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive? That this man that said unto me to recover of a man of his leprosy, wherefore consider, I pray, you see, how he seeketh a quarrel against me. Parang, sino ba ako? Parang may diferensya tong hari ng Syria. Sa akin pinadala, ano gagawin ko dyan? Hari yun, ha? Gusto yata makipag-away na ito, eh. Honest mistake yung taga-Syria. Kasi sino ba naman ang nagsalita kasambahay? And it was so when Elisha, the man of God, had heard the king of Israel had rent his clothes. Propeta si Elisha eh. Nabalitaan niya. May problema yung hari. Pupunta raw sa kanya si Naaman. At pagagalingin, alam ni Elisha, sa kanya dapat lumapit yun. That he sent to the king saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is prophet in Israel. Nagpadala naman si Elisha sa hari, huwag niyong punitin yung damit niyo, mahal na hari. Pamuntahin niyo sa akin. Para malaman niya na mayroong propeta ang Israel. Kasi pinuntahan niya, presidente eh. No? Dapat ang pinuntahan niya, propeta. Sabi ni Elisha, papuntahin sa akin. Isipin niyo mga kapatid. May oras pa naman ako, no? Ayoko lang mag-part 3. Kasi October na yan. Isipin nyo. Ang sabi ni Elisha, papuntahin sa kanya. Tama? Ibig sabihin, ang mamimit ni Naaman, sino? Si Elisha. Natural yun eh. Mataas na tao yun. Alam niya ang mga correspondence, yung mga letter sa government. Si Elisha, wala naman itong alam sa mga correspondence. Okay. So Naaman came with his horses, with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. So, nandun na sila sa pintuan ng bahay ni Elisha. Nandun si Naaman. Kasi ang sabi ng hari, imimit ka ni Elisha. Nung nandun na sa pintuan si Naaman, tignan niyo mga kapatid, kung meron kayong gusto na hilingin sa Panginoon at manampalataya ka lang no matter what it takes. Kahit anong humarap sa iyo, kung naniniwala ka, hindi yan magbibigay siya ng discouragements, you still go on. Kung ano sinabi ng propeta. Nandyan pa ba kayo? Minsan may nag-isip na ng malalim. Yeah. Ito si Naaman mga kapatid. Sincere siya. Dala niya na yung mga regalo niya kay Elisha. Nandun na siya sa pintuan, yung sinabi ng Bible. And it was so sabi dito, so Naaman came, sa verse 9, so Naaman came with his horses and with his chariots and stood at the door of the house of Elisha. Ayan, verse 10. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Seal it. Amen. Simple lang naman ang instruction, di ba?
Ang problema kasi, hindi si Naaman yung humarap. Yung messenger. Alam mo, kapatid, pag importanteng tao ka, inaasahan mo, importanteng tao rin ang haharap sa'yo. Kay Naaman, insulto ito. Saan si Elisha? Ako po ang ipinadala ni Elisha. Saan nga si Elisha? Ako po ang pinadala niya at ito po ang sabi niya. Punta po kayo sa Jordan. Lubog po kayo ng 7 beses. Hindi po 6, hindi po 5, hindi 4. Sir Naaman, 7 dapat. At ang sabi ng propeta, pag nagawa niyo po yan, babalik sa dati ang balat ninyo at magiging malinis kayo. Mahirap bang intindihin? Pero alam niyo ba, kapatid, dahil sa pride, ang hirap intindihin. Sa totoo lang, hindi mo maintindihan ang isang bagay dahil may pride ka. Pag alisin mo yung pride mo, maintindihan mo yun. Totoo lang, nakakabobo ang pride. Simple lang yung instruction eh. Ano sinabi ni Naaman? But Naaman was wroth. Nagalit. And went away and said, behold, I thought he will surely come out to me. Yun ang una. Sabi si Elisha, sasalubog sa akin, messenger lang ito. Tingnan yung mga kapatid, yung mga simpleng tao dyan ha. Yung una, yung kasambahay. Pangalawa, yung mensahero. Puro mga simpleng tao ang ginagamit ng Panginoon para kumausap ng malalaking tao. Yan ang sinasabi ko sa mga tao ko sa trabaho naman. Minsan sabi, nahihiya. Ba't ka nahihiya? Kasi ganito. Sabi ko, tao lang din yan. Kung tamang posisyon mo kay Lord, kahit presidente ng Pilipinas, kaya mo kausapin. Kasi tao rin yan, may puso't damdamin. Pag ang Diyos ang nasa sayo, mas higit ka sa taong yon. Kahit presidente pa siya ng Pilipinas. Amen? Amen. Dahil itong simpleng mensaherong ito, ay simpleng mensahero lang, pero may dala siyang mensahe na maglilinis kay Naaman. Pag hindi siya naniwala sa mensahero, hindi siya lilinis. In simply saying. Nandiyan pa ba kayo? Kaya nakita niyo yung mga ngaral, mga mensahero yan. O yung titignan ng social status niyan. Pag ordain ng Diyos yan, kailangan mong pakinggan yan kung gusto mong may mangyari sa iyong maigi. Kahit simpleng tao lang yan. Kailangan ni Naaman makinig. Pero nagalit si Naaman. May pride eh. Parang hindi ko tumatanggap ah. Sa palengke, sinasaluduhan ako. Ngayon, ang inaasahan ko si Elisha, nagalit siya oh. Una, dapat siya ang pupunta sa akin. And stand and call in the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. No? Meron na siyang programa eh. Ang iniisip ko pa naman ganito eh. Siya ang pupunta sa akin dito, papatungan niya ako ng kamay, tatawagan niya ang pangalan ng Panginoon at gagaling ako. Kasi may sarili na siyang isip eh. Alam mo, pag lumapit ka kay Lord na may sarili ka ng plano, paano pag bumunggo? Kailangan have thine own way, Lord. Kung anong kalooban ng Panginoon, kung yun ang paraan niya, sundin natin. Iba-iba ang paraan ni Lord eh. And minsan para i-test yung faith mo, yung paraan niya, hindi mo matatanggap. Pero yun ang paraan niya. Are we here? Minsan pa nag-advise ako, alam kong hindi niya matatanggap, pero subukan mo lang. Tignan mo lang din. Ako tinanong mo eh. Pastor mo ako eh. No? Tignan mo lang din. Ngayon, pag pinilit mo yung sayo, tignan mo lang din yung resulta. We are simple people here. But God has a message through the mouth of the prophet. Nakita yung kinukote natin, sinabi lang din ng propeta eh. Para kami yung mga mensaherong, ito po ang gawin niyo, Sir Naaman. Yun ang una. Ang pangalawa niyang complain, are not Abana and Parpar, rivers of Damascus, better than all the waters of the Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. Ang pangalawa niyang problema, sa dinami-dami ba naman ang ilog, hindi ba pwede yung Boracay? Yung Palawan? Bakit sa ilog Pasig ako?
Kayo ang magbayad sa Boracay. No? Kahit pala sa Bantayan Island. Di ba? Namimili siya eh. Pag ang Diyos kumilo sa iyo, piliin mo yung pinili niya. Hindi yung pinili mo. Para sa pag-aasawa lang din yan eh. May hihiling ka kay Lord pag may binigay si Lord. Oh, kasi ayaw mo? Yung gusto mo ang gusto mo. Yung gusto ni Lord, pag binigay sa iyo yan, yan ang tama sa iyo. Sa totoo lang, sa lahat na nagkatuluyang mag-asawa, hindi yan ang gusto mo. May gusto ka talaga, pero yan ang binigay sa iyo ni Lord. At hindi ka sasaya kung hindi yan ang napangasawa mo. Mabuhay ang mga mag-asawa. Di ba? Yan. Napapalakpak tuloy si Gilbert. Palakpak kayo. Ano? Sabi ni Gilbert. Yeah. Sabi ko, asawa ko, mahilig sa maputi yan. Napunta sa maitim. So, alam ko, maputi ang gusto niyan. Oh. Gusto ni Lord sa kanya, maitim. Yeah. Pero sa mga mag-asawa, kung orden na asawa mo yan, hindi ka sasaya sa iba. Magpasalamat ka kay Lord, yan ang asawa mo ngayon. Magkatingin na naman itong dalawa. Ano, ikakasal na ba kayo? Ulit? Yeah. Ito si Naaman, siyang gustong mamili ng ilog. May point naman siya, he can pay. Pero gusto ni Lord, doon ka sa Jordan River, yung pang mahirap. Alam niyo kapatid, yung Jordan River during that time, talagang ano yun, parang Ilog Pasig yun, marumi yun. Diyan di binabtay si Lord, di ba? Si Lord nga diyan nagpabaptize eh. Siguro kung sinaaman, alam niya, diyan ibabaptize si Lord, baka nagmadali yun, sige, ang sarap diyan. No? Diyan ibabaptize ang future Messiah. Wala ba diyan sa Damascus, sa Parpar, sa, ano ba mga binanggit niya rito? Parang mga, siguro mga Boracay ito, mga Palawan, ano to, di ba? Hindi sa Ilog Pasig ka, doon sa pinakamarumi. Umalis siya. Tumalikod siya ng galit. Tignan niyo mga kapatid. No? Sa verse 13, and his servants came near. Servant na naman. Ordinaryong tao na naman ang kakausap kay Naaman. And spake unto him and said, my father, if the prophet had bid thee to do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then when he saith to thee, wash and be clean? Sino nagsalita? Presidente? Alipin niya. Tatlo na yan. Una yung kasambahay, pangalawa yung messenger, pangatlo yung servant. Hallelujah. Para ipakita mga kapatid, God is not a respecter of person. Pwedeng gumamit ang Diyos ng simpleng tao para makita ang lakas ng Diyos. Sabi niya, boss, siguro, ikaw ba pag mainit ang ulo ng boss mo, kaya mong kausapin? Di ba, iiwas ka nga eh. Mainit ulo ni boss. Hindi mo na ako maglilib, baka hindi ko payagan. Pero itong malakas ang loob niya, boss. Pag may sinabi ba sa iyo mga bagay para sa ikabubuti mo, susunod ka, di ba? Ba't hindi mo subukan? Sinabi ng propeta, lilinis ka. Subukan mo lang, boss. Ang lakas ang loob niyan. Di ba? Baka kung ako yun, hindi ko gagawin yan. Mainit ang ulo ni boss. Pero pinahira ni Lord yung bibig ng isang alipin. Ano nangyari? Then went down and dipped himself. 1, angat, marumi pa rin. 2, angat, marumi pa rin. 3, angat. Siguro sabi ni Naaman, talagang pahirap ito. Siguro naiinom-inom niya pa. Sabi siguro ng servant, boss, 4 na lang. May cheerer pa siya. 4, 5, 6, pagkano, siguro kahit konti naman meron, wala talaga. Boss, isa na lang. Sabi ng propeta, 7. Paglubog, anong nangyari? No? According to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean.
Hallelujah! Ngayon, naniniwala na kayo. Do you believe the report? Yes. Kumpletuhin nyo lang kasi yung pinagagawa ni Lord. Minsan may pinagagawa sa inyo si Lord, kalahati lang eh. Ito, hindi to 3.5, hindi to 4. Tiniis ni Naaman nung pang-7. Lumabas ang isang balat na parang bata. Tama ang kasambahay, tama yung mensahero, tama yung alipin. Amen. Thank God. Mga lingkod ito ng Diyos na ginamit ng kanilang bibig. From the heart, through the arm, the revealed, the strength of revelation, to the hands. Kakalahati pa lang yung tapayan ng tubig. Sabi nung babae, punuin daw. Puno. Mabuting alak. These are just few, mga kapatid. Kahit sa buhay ng propeta, nung pinalabas yung mga squirrel, kailangan kompleto. Di ba sabi mo ganito ang bilang? No, babarilin mo lahat yan. Yeah. We have a wonderful God that we're serving. No? Kaya mga kapatid, faith cometh by hearing. Ang strength ng revelation kasi meron tayong naririnig. It is good na nagbabasa tayo sa bahay, Bible spoken word. God can reveal things to you as well. Pero pagka umupo ka na dyan at lumabas na sa lamesang ito ang revealed word, lalong may lumalakas siya sa loob mo. And you will believe the unbelievable. Thus saith the Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon. No? Thank God. And our God is here. Ayan, hindi lang yung mga prayer requests na sinasabi ko sa inyo, pati yung mga answered prayers sinasabi ko na rin sa inyo. Mga patotoo yan ng mga kapatid sa ibang bansa. We will pray for you, Brother Angelo, sa medical mo bukas, kapatid. Okay na yung assessment mo? Pasado na. Answered prayer din, di ba? Yeah? Salamat kay Lord. Meron bang prayer request, Sister Kyla, sa... Amen. Thank God. We'll sing later, because He lives, I can face tomorrow. Marami tayong kahilingan kay Lord. Hindi naman siya kasasama sa ikabubuti natin. Who will believe our report? Do you believe? Yeah. From the heart, through the arm, then the hands. The hands of healing, the hands of abundant provision, the hands that can give peace, the hands that can fix things. Kamay ng ating Panginoon yan. Salamat sa ating Panginoon. Shall we bow our heads and we will pray. Salamat aming Ama for your word. And we thank you, Lord, for the message, for the revealed word, the arm, the strength. That's why we can say, because you live, Lord, we can face tomorrow. We pray, Lord, for Brother Angel Lee, Lord, sa kanyang medical tomorrow. Salamat, aming Panginoon. He passed the assessment and kalooban niyo sa buhay niya, Lord, and his family as well. Pagpalaan niyo rin siya, aming Ama, sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Lord, kapatid namin na kahit nasa ibang bansa, Lord, parang narito rin just to feed the family. Tawagin niyo rin ang kanyang mga mahal sa buhay. Tawagin niyo rin ang kanyang may bahay, Lord. Pangahawakan namin ang inyong salita. And Brother Angelo, you hold this word from the prophet. Pag tinawag ang isa, tatawagin din ang isa. Pag tinawag ang lalaki, tatawagin din ang babae. Pag tinawag ang babae, tatawagin din ang lalaki. And that's what the prophet said. And I believe, Brother Angelo, you believe. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Maging ang mga anak ay tatawagin din. We thank you, Father Lord, for your blessings of your word. We thank you, Father Lord, for the heart, for the arm in the hands of yours. We thank you, Father. Pangailangan namin sa iglesyang ito, Lord, dahil lagi niyo pong tinutugon. Lord, pagpalain niyo kami on our finances, Lord, magmula sa taas hanggang baba.
Lord Jesus, for us, Lord, to fulfill our mission, for us, Lord, to support not just our families, but the church as well. In the name of our Lord Jesus Christ, you abundantly bless us in all things. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Salamat aming Ama. Salamat aming Panginoon. We worship you, Father. Lord, sigurado may pangangailangan ng bawat isang nakikinig. Nakaupo man o nasa live Zoom, meron silang pangangailangan. Lord, and we've heard that even a simple maid, messenger, servant can speak the word. Even Mary, Lord, a simple woman can speak the word. Lahat lang sabihin niya, gawin ninyo. And in the name of our Lord Jesus Christ, the same God is here in our midst. Lord, abundantly bless our lives in all things. We worship you, Father. Mga panalangin hindi mabanggit, kayo higit na nakakaalam. Lord, sa mga kailangan sa trabaho, Lord, sa mga goals, sa mga targets, sa mga missions, in the name of our Lord Jesus Christ, Lord, we claim it. Hallelujah! Amen. The God of Elisha is here. The God of Mary is here. We worship you, Father, in spirit and in truth. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Can you all stand? He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to my Savior. Lord, patuloy namin pinapadalangin Sister Karen de Guzman, Lord Jesus, for the complete healing of hers, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, Panginoon, touch her body right now. Touch her body. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, Lord. Ngayon din kay Brother Vince, Lord, complete healing. Sister Julina, Lord, complete healing. We thank you, Father, Lord God. We believe, Sister Jo Buenaventura, Lord, Sister Josephine, complete healing din, Lord, sa kanyang condition. We believe, Lord, you're here. And we believe the word and we will follow the word. Hallelujah. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. Amen. Behold the future. We also bless, Lord, our J.E. Eagles. Him, Lord God, with all the blessings. Lord God, the sales, the mission. Salamat aming Ama. Thank you, Lord, for blessing this team. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Oh, how sweet to know. Maging ang mga anak namin, aming Ama. Wala pa silang malay sa mga oras na ito, Lord. But because you live, Lord, even these children can face our uncertain days. Because you live, Lord, as we claim our children as well, as we claim our kids, our sons and daughters. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen.
but greater still, the crown assurance this child can face uncertain days because he lives. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone, and because I know he holds my future, and life is worth the living just because he one day I'll cross the river, I'll find life's fun, no more with pain, and then as death gives way to victory, Lord Jesus, you bless us, oh God. Lord Jesus, bless you. Hallelujah. And because he lives, I can face tomorrow because he lives. Just because he lives, he lives, I can face tomorrow because he lives. All fear is gone, because I know
is worth the living just because He lives. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin ating Panginoon sa napakagandang hatid na mensahe para sa atin. I know na sinalo natin ito at isa sa puso natin ito na kailangan lang natin maniwala mga kapatid at makikita natin yung kabutihan ng Panginoon para sa atin. God bless you po, Pastor. Si Lord na magbalik ng mga kalakasang nawala sa inyo at pagpalain pa kayo ng ating Panginoon at makakaupo na po tayo mga kapatid. Ngayon po idadako na tayo sa tithes and offering. Awitin natin ang The Windows of Heaven. Windows of heaven are open. Blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave Him my old tattered garment. He gave me pure wine. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave Him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Inaya ko po na magsipagtayo po tayo lahat para sa ating closing prayer. Tinatawagan po si Brother Chris para sa closing prayer po. Hallelujah. Maraming salamat. Let us pray. Let us bow our head. Hallelujah. Maraming salamat aming Panginoon. Tunay nga napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan ng gawain sa gabing ito, Panginoon. Tunay na nga na Ikaw ay lumakad sa aming kalagitnaan. Lord, hallelujah. Maraming salamat aming Ama sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Nawa, Lord, Ika'y naluwalhati, Lord, sa aming mga puso, Lord, na naging bukas, Panginoon. Hallelujah. Na handang, Lord, tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga Ika'y lumakad sa aming kalagitnaan. Lord, lahat, Lord, ng aming mga narinig, Lord, ito'y, nawa, Lord, tulungan niyo kami na ito'y dumapo sa aming mga puso, Panginoon. Lord, tulungan niyo lamang kami, Panginoon, na magkaroon ng isang malambot na puso, Lord, na handang tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, hallelujah. Tanggalin niyo nawa, Lord, sa aming mga puso, ang pagmamatigas, Panginoon, ang aming pride, Panginoon. Na, Lord, tunay nga, Lord, hindi tulad ni Naaman, Lord, na mayroong pride, Lord, na sapagkat, Lord, hindi niya nakita, hindi niya naintindihan, Lord, sa pamamagitan ng pride na yon, ang iyong instruction, Panginoon. Yung instruction, Lord, yung utos mo, Lord, sa amin, Panginoon, na way, patuloy namin makita, Panginoon, hallelujah. Nang sa gayon ng iyong pagpapala ay patuloy, Lord, hallelujah, dumapo sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming luwalhatiin, Panginoon.
Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo sa gabing ito, Panginoon. Lord, ang nag-MC, Panginoon, Brother Tom, Panginoon. Lord, alam mo ang kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Alam mo ang mga panalangin sa kanyang mga puso, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, ang kanyang bagong trabaho, Panginoon. Kasama ng mga kapatiran, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanyang munting pamilya, Panginoon. Kanyang anak at ang kasawa, Panginoon. Ingatan mo sila palagi, Panginoon. Hallelujah. I-provide mo ang kanyang pamangangailangan, Panginoon, sa lahat ng bagay. Lord, Lord, ang ginamit mo, Panginoon, ng kaming kapatid, Brother Sunny, sa nag-song lead sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon. Lord, alam mo ang kanyang batid mo ang laman ng kanyang puso, Panginoon. Ang mga panalangin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magkaroon nawa ito ng katuparan sa iyong pagpapala, Panginoon. Ingatan mo siya palagi, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang trabaho, Panginoon, ang kanyang hanap buhay. Maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo sila, Panginoon, at ang kanyang mga anak, Panginoon. Lord, hallelujah. Maraming salamat sa buhay ng aming mahal na pastor, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo siyang ginagamit na pagpapala, Lord. Hallelujah, para sa amin. Sa kanyang mga mission works, Panginoon. Hallelujah. Batid namin, Lord, na napapagod ang aming pastor, Panginoon. Tao lamang siya, Lord. Hallelujah. Nagkakaroon ng kahinaan ng kanyang katawan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, patuloy mo siyang pagpalain, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Patuloy mo siyang pasamahan at ingatan, Lord, sa kanyang mga mission works, Panginoon. I-provide mo nawa, Lord, ang kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, hallelujah. Kung magkaroon man siyang pagkukulang sa iyo, Panginoon, patawaran niyo po ang aming pastor, Panginoon. Hallelujah. Tulad din namin, Panginoon, na kami mga nangihina, Panginoon. At Lord, hallelujah. Salamat sa buhay niya, Lord. Patuloy mo siyang pagpalain, Lord, ang kanyang ministry, Panginoon. Ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maging, Lord, hallelujah. Ang aming mga kapatiran, Lord, sa Zoom meeting, Panginoon. Hallelujah. Kung kami mga pinagpala mo, Panginoon, na nakikinig, mga live audience, Panginoon, hallelujah. Higit mo, pagpalain mo rin, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, sa Zoom meeting, Panginoon. At tugunin mo rin po ang kanila, kung paano mo tinugon ang aming panalangin, Panginoon. Sa aming pananampalataya, Panginoon, hallelujah, hindi maiksya yung kamay upang sila abutin din sa mga malalayang lugar, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at may likha sa lahat, Lord, hallelujah. Kahit saan ay kayo naroroon, Panginoon, hallelujah. Kahit hindi pa mga bumubukas ang aming mga bibig, Panginoon, batid mo na ang laman ng aming puso, Panginoon, hallelujah. Sapagkat ikaw, Lord, ay nakakaunawa ng haka ng puso ng bawat isa, Panginoon, hallelujah. Salamat aming Ama. Ang mga kapatid ang ginamit mo, Lord, hallelujah. Sa music ministry, hallelujah. Sa mga kapatid na ito, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Sa patuloy na pagpapagamit sa iyo, Panginoon. Maging ang mga multimedia team, Lord, mga kabataan ito, Lord. Hallelujah, dalangin ko, Lord, na higit mo silang pagpalain, Panginoon. Sa kapagkat nilalaan nila ang oras, Lord, para ikay paglingkuran, Lord, hallelujah. Na ito'y nagiging pagpapala rin sa amin, Panginoon, hallelujah. Salamat aming Ama sa buhay ng bawat isa, Panginoon, hallelujah. Na nagsisilbing lakas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, na kami magkatipon-tipon dito, Panginoon, upang sama-samang patuloy kang papurihan, pasalamatan, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Sama-sama nga aming mga panalangin sa iyo, Panginoon, sapagkat napakabuti mong Diyos sa aming buhay. Lord, kung wala ka, Lord, wala kami rito, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, wala rin kaming buhay, Panginoon, sapagkat, Lord, tunay nga, sabi nga ni Peter, Panginoon, saan kami pupunta? Sapagkat sa iyo lang kami nakasumpong ng buhay. Hallelujah! Naririto, Lord, ang buhay at kalakasan namin, Panginoon. Sa likod ng pulpit ito, Lord, kami lamang humuhugot ng lakas, Panginoon, galing sa iyong trono, Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Lord, hallelujah! Hayaan mo lamang, Lord, na kami patuloy na magpateanod, Lord, sa iyong salita. At mga salitang ito, Lord, patuloy na magbigay kalakasan sa amin hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. At ikaw na ang makita sa aming buhay, Panginoon.
ng buhay na ito, Lord, mula, Lord, sa walang Panginoon, sa pagiging suwail na anak, Panginoon, sa pagiging kaaway mo, Panginoon. Lord, walang matuwid ni isa sa amin, Panginoon. Ngunit isa lang ang matuwid, ikaw lang, Panginoon. Sapagkat ikaw, Lord, ang tumawag sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Kaya kaming lahat, inipon mo sa lugar na ito. Sapagkat, Lord, isa lang, Lord, ang pinapakita mo sa amin, yung dakilang pag-ibig sa aming buhay, Panginoon. At pang makita, Lord, na mayroong Diyos, nag-iisang Diyos, hallelujah, na may likha ng lahat, upang, Lord, may manifest sa bawat isa, Panginoon, na ikaw'y makita ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, higit sa lahat ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat aming Ama sa gabing ito, Panginoon. Kami pinagpala mo. Hallelujah. Binigyan ng kalakasan sa mga mahihina, Panginoon. At itinaas mo, Lord, ang aming pananampalataya, Lord. Hallelujah. Higit sa lahat, Lord, kung kami nangihina sa pananampalataya, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, ang aming mga pangangailangan, tinugon mo, Panginoon, sa gabing ito. Sapagat, Lord, hallelujah, tunay nga, Lord, hallelujah. Batid mo ang aming, alam mo ang aming mga pangangailangan. Hallelujah. Alam mo ang mga panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Pagdating pa lang namin, Lord, tinugon mo na ito, Panginoon. As we believe, Lord, hallelujah. Lord, narito rin, Lord, hallelujah, ang mga tithes and offerings, Panginoon, mission funds and building funds, Panginoon. Hallelujah. Naway, Lord, hallelujah, narito, Lord, ang mga munting halaga galing sa aming puso, mga puso, Panginoon. Lord, hallelujah, naway ito'y basbasan mo, Panginoon. Tanggapin mo ito, Panginoon, at Lord, naway kayo malulhati, Lord, sa mga bagay nito, Panginoon. Sapagat, Lord, ito lamang, Lord, katugunan, Lord. Hallelujah, ang mga halagang ito, Lord. Sa likod nito, Lord, ang pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyong mga salita, Lord, hallelujah. Abalik ng aming pag-ibig rin sa iyo, Panginoon. Naway ito'y, Lord, magamit, Lord, hallelujah, sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, Panginoon. Higit mong pagpalain ito, Panginoon. Hallelujah. At Lord, sa gabing ito, Lord, kung mayroon man kami pagsasaluhan, Panginoon, hallelujah, ito'y tinataas namin sa iyong dakilang presensya, Panginoon. Ito na may magbigay kalakasan sa amin, Panginoon. At sa aming paghiwa-hiwalay sa gabing ito, Panginoon, kung paano mo kami iningatan, Panginoon, sa pagpunta dito sa sanctuaryong ito, Panginoon. Naway ingatan mo rin, Lord, ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga pag-uwi. Nang sa gayon, Lord, ang bawat isa ay mapayat patligtas na makarating sa aming mga tahanan, Panginoon. Lord, baunin namin ang iyong mga salita, Panginoon. Baunin namin yung kapayapaan, ang iyong kabutihan, Lord, sa pagharap namin, Lord, hallelujah, sa realidad ng buhay, sa pagbabalik namin, Lord, sa aming mga tahanan, Panginoon. Nawa, Lord, ikaw ang makita. Ikaw, Lord, ang maluwalhati sa aming buhay. Tulungan niyo lamang kami, aming Ama. Lord, sa iyo lang po kami umaasa. At mauwi, Lord, sa iyo ang papurit pa sa salamat sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus, na aming manunubos, na aming pinananampalatayahan at sinasamba. Amen. 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 God bless you. God bless you.